Magandang araw. Ang ating pong topic ngayon ang Part 8 na Most Precious Blood of Jesus Christ, the price of your salvation. Message number 35, February 8, 1997. Learn how to console so as to be consoled. During our prayer with Mass, Our Lady appeared to me. Her Immaculate Heart radiated rays through the seven sword-pierced holes. She calmly said, "My children, offer yourselves as living sacrifice to Jesus Christ, my Son. Offer all your actions and works to Him. Rejoice always as you climb the ladder leading to peace and salvation. This work is hard but easy for those who submit to the divine will of God. My children, listen. Let me explain to you how to pray and what heaven wants from you. My son, listen to you always. He wants to hear from you always. Oh, my loving children, pray this ejaculatory prayer always. Pray like this. Most precious blood of Jesus Christ, save us and the whole world at least 500 times a day. Pray this ejaculatory prayer of reparation also for the sins that are committed against His precious blood. I beg you, O my loving children, to look back on all the orders which my Son has given you and fulfill all of them. He is not happy about those who neglect His orders. My children, my heart bears much pain. Only love my Son and make Him happy. I will rejoice also, and my pains will be healed. Learn how to console so as to be consoled. Pray with love and make Him happy. May the peace from heaven be with you all. I bless you all. Bye. Immediately she disappeared, a large number of stars appeared. I looked till I came back to myself. Ayun, during sa Novena prayer with Mass, Our Lady appeared ang Immaculate Heart at nagraradiate sa kanyang seven sword-pierced holes. Radiated rays, may mga rays galing sa kanyang itong mga sugat sa puso. Mga anak, ialay ang iyong sarili as living sacrifice. Buhay na sakripisyo sa kay Jesus Christ, ang aking anak. Ialay ang iyong actions at works sa Kanya at mga gawa.
Magsaya palagi as habang umaakyat ka sa hagdan patungo sa kapayapaan at kaligtasan. Ang gawain ito ay mahirap, ngunit madali para sa mga nagsasubmit sa divine will ng Panginoon. Mga anak, makinig. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo kung paano magdasal at kung ano ang kailangan ng heaven sa iyo. Ang aking anak ay laging nakikinig sa iyo. Nais niyang makarinig sa iyo palagi. O aking mga minamahal na mga anak, ipanalangin ang ejaculatory prayer na ito. Manalangin ng ganito: Most precious blood of Jesus Christ, save us and the whole world. Please, 500 times a day. Ipanalangin ang panalangin na ito bilang reparasyon para sa mga kasalanan na nakumit against sa precious blood. I beg you, nakikiusap ako, o mga minamahal kong mga anak na look back, alalahanin ang lahat ng mga utos ng aking anak na ibinigay sa inyo at sundin iyon. Siya ay hindi masaya doon sa mga pinapabayaan ng mga utos. Mga anak, ang aking puso ay nagdadala ng sobrang sakit. Mahalin lamang ang aking anak at pasayahin siya. At ako ay magsasaya rin. At ang mga sakit ko ay hihilom. Matutong mag-console na ikaw ay ikinonsole. Learn how to console so as to be consoled. Manalangin ng may pagmamahal at gawin siyang masaya. May the peace, ang kapayapaan galing sa langit ay mapa sa iyo at I bless you. Ayun, nakita ni Barn. Immediately she disappeared. Tapos may a large number of stars. Maraming stars ang nakita at tumingin si Barnabas hanggang bumalik siya sa kanyang sarili. Ito, nagpakita ang mahal na Birhen kay Barnabas at ipinuro ito ang panalangin ng ito na ialay ang ating sarili na tayo ay maging living sacrifice para sa ating Panginoong Jesus. Ialay ang sarili at ang ating mga gawa sa ating Panginoon. At matuwa na habang inaakyat ang ladder, ang hagdan pataas, ay ito ay patungo sa kapayapaan at kaligtasan. Ang gawain na ito ay mahirap, ngunit madali lamang para sa mga nagsasubmit sa kalooban ng ating Panginoon.
Ayun, ay papaliwanag ko sa'yo kung paano magdasal at kung ano ang ah, kailangan ng heaven sa iyo. Ang ating Panginoong Hesus ay laging nakikinig sa iyo at gusto niyang makarinig sa iyo palagi. Mga anak, ipanalangin ang panalangin na ito. Most precious blood of Jesus Christ, the price of your most precious blood of Jesus Christ, save us and the whole world. At least 500 times. So, meron na po tayo nito. May na-release na ang reparation prayer para sa precious blood ng ating Panginoon. At ito reparation para sa mga kasalanang nagawa sa precious blood. At ito ibinibili ng mahal na balikan ang mga iniutos ng ating Panginoon. Ang kanyang mga orders at hindi siya masaya sa mga nakalimutan ng mga utos. At ang puso ng mahal na ina ay nasasaktan at ngunit mahalin lamang ang kanyang anak ay magiging masaya na siya. At ang kanyang pain, ang kanyang mga sakit din ay maghihilom. Matutong mag-console na tulad na ikaw ay ikinonsole. Manalangin ng may pagmamahal at maging masaya. May the peace from heaven be with you. I bless you all. So, ito po. Message. Number 37. Love prayers now that there is enough grace. During our novena prayer with Mass, Our Lady appeared to me holding again a palm frond in her hand. On her side were little cherubims. Then she humbly said, "My children, listen. Many whom you think will accept this devotion will neglect it, and those whom you do not know or whom your minds get troubled about when you remember them, and this devotion will welcome it with happiness." Mga anak, makinig. Nagpakita ang mahal na Birhen na may hawak na palma, dahon ng palma. At sa kanyang side, sa kanyang gilid ay may maliliit na kerubin. At ang sabi niya, mga anak, makinig. Marami na sa iyong palagay ay tatanggapin ang devotion na ito. Ngunit, papabayaan lamang ito. At marami ang sa palagay mo na hindi mo kilala. O kaya yung isipan mo ay nag-aalala na hindi nila maalala ang devotion na ito ay i-welcome ito with happiness. My loving children, a time is coming
when all of you will look disappointed. Many of you will grow weaker and weaker in this devotion, in their devotion. At this time, some of you will withdraw themselves bit by bit from this holy call till they reach the 0 point. This period will be the last period of trial and purification in this holy call. Mga minamahal na mga anak, ang oras ay dadating na ang iba ay magmukhang disappointed. Marami sa iyo ay manghihina at manghihina sa debosyon na ito. At sa ganitong oras, ang iba ay i-withdraw ang kanilang sarili unti-unti. Mula sa tawag na ito hanggang sa parating nila ang 0 point. Ang panahon na ito ang huling panahon ng pagsubok at purifikasyon in this holy call. So dito nga sa tawag ng chaplet ng precious blood ay marami ang magdi-disappoint. Marami ang manghihina sa debosyon na ito at marami ang i-withdraw ang kanilang sarili. Ngunit, ito ang huling period ng trial at purification. After a short period, Father will raise this holy devotion like a sun coming out in the morning from the east. Pagkatapos ng maliit na panahon, ang Holy Father, ang Diyos Ama ay itataas ang debosyon na ito. Tulad ng isang araw na lumalabas sa umaga mula sa east, coming from the east. Mga mahal na mga anak, I am praying for you that none of you will be lost during this period. Pinapanalangin po na wala sa inyo ang malos, maligaw during sa period na ito. Ayun, dahil nga itong precious blood ay ini-introduce. So, marami ang manghihina, marami ang madi-disappoint. Marami ang mag-withdraw ng sarili at meron namang unti-unting mag-withdraw hanggang ma-reach ang 0 point. Pero, itataas ng Ama ang debosyon na ito tulad ng isang araw galing sa east. Parang sumisikat na araw galing sa east. At ipinapanalangin tayo ng Mahal na Birhen na during sa period na ito ay nakakaunti lamang ang na walang maligaw. Love prayer always. Love prayers now that there is enough grace in the world. Pray more seriously now
endure all your sufferings and even accusing words from people during that period. My children, only those who endure till the end will get the reward of grace. Mahalin ang pananalangin ngayon na mayroong enough grace na mayroong biyaya sa mundo, maraming biyaya sa mundo. Manalangin ng seryoso upang paglabanan, mapagtagumpayan ang mga kapighatian at ang mga accusing words mula sa mga tao sa period na ito. Mga anak, tanging ang mga makaka-endure, ang mga mananatili hanggang dulo, ang makakakuha ng reward na biyaya. I warn you all never to allow misunderstanding to conquer you, so that Satan will not in any way come in and scatter you all. Winawarningan ko kayo na huwag pabayaan, huwag i-allow ang hindi pagkakasunduan ang makagapit sa inyo. Dahil si Satan ay so that Satan will not in any way come in and scatter you, upang hindi makapasok si Satan at huwag kayong i-scatter. Winaward ko kayo na huwag ninyong i-allow ang misunderstanding na makagapit sa inyo. Dahil doon sa misunderstanding, si Satan ay makakapasok at ikakalat kayo. Live as a solid lead in the hand of my Father. I promise you that no power can affect you in this form. I am with you all. I pray for you. I bless you all. Mabuhay na parang isang solid, matigas na bakal na lead sa kamay ng ating Panginoon. Pinapangako ko na walang kapangyarihan na makakaapekto sa iyo sa ganitong kalagayan. Ako ay nasa inyong lahat. Pinapanalangin ko kayo. I bless you. Ayun, so kailangan maging parang solid na lead, parang bakal sa kamay ng ating Panginoon, at para sa ganitong form, sa pagiging matigas na bakal, ay walang makakaapekto sa iyo. So, kailangan ang maging matinding, matibay na pananalig sa ating Panginoon, maging solid lead. Message number 38, February 13, 1997. Plan with heaven only to save souls. As we were praying,
Our Lady appeared holding a palm frond in her hand and said, "My children, peace from heaven be with you." My loving children, allow the will of the Eternal Father to be done in your lives. Think only of the good of others. Plan with heaven only to save souls. Pray much for pagans and work hard for their salvation. Ito, nagpakita ang mahal na Birhen na may hawak na palma sa kanyang kamay at ang sabi, "Mga anak, ang kapayapaan mula sa langit ay sumaibig." Ang mga minamahal na mga anak, allow ang will, hayaan mong ang will ng Eternal Father ay maganap sa inyong buhay. Tingnan lamang ang mga good ng others, yung mga kagandahan ng iba. Plan with heaven, magplano kasama ang langit para makapagligtas ng souls. Ipanalangin ang pagans, pray much, manalangin ng matindi para sa pagans, at work hard, magtrabaho ng matindi para sa kanilang salvation. So, ito po na hayaan natin ang kalooban ng Diyos Ama ang mamayani sa ating buhay. Tingnan lamang ang mga good ng others, yung mga mabubuting bagay lamang ang tingnan sa iba. Diba, yung iba ang nakikita lamang yung mga mali. Ngayon, ang dapat titingnan ay ang kabutihan ng iba. Yun lamang ang titingnan at ipanalangin ang mga pagans at magtrabahong mabuti para sa kanilang salvation. Ang ibig sabihin ay manalangin ng matindi para sa mga pagans. Father thinks of you. He has made a plan for your lives. Be happy and work for the salvation of mankind. Ang Diyos Ama ay thinks of you, lagi kang inaalala. At siya ay gumawa ng plano sa iyong buhay. At maging masaya at gumawa para sa kaligtasan ng mankind, ng sangkatauhan. My children, now you have given your lives to my Son, Jesus Christ. Make sure that no word which cannot save or heal the world will ever come out of your mouth. Count the words you say. For Satan is jealous of you and the plans of heaven for you. He is planning
to accuse you with your words. I say, be careful, mga anak. Ngayon na ibinigay, now you have given your lives. Ngayon na ibinigay niyo ang inyong buhay sa aking anak na si Jesus Christ. Siguraduhin na walang salita na hindi makakasave or makakahil ng mundo ang lalabas mula sa iyong bibig. Bilangin ang words na iyong sasabihin dahil si Satan ay nagseselos sa iyo at sa plano ng heaven para sa iyo. Siya ay nagpaplano na akusahan ka mula sa iyong mga salita. Sinasabi ko sa iyo, mag-ingat. So ito po, pinag-iingat tayo sa ating mga salita dahil dito tayo nais hulihin ni Satan at dito tayo nais niyang akusahan. Na dito upang dito tayo nakaabang siya upang tayo ay magkasala mula sa ating bibig. My children, run away from evil gatherings so that you may not ruin your lives. Never, I say, never attack your leader so as to avoid the wrath of God. If you do attack your leader, the Holy Spirit will leave you. Ito, mga anak, run away, tumakbo, palayo sa mga evil gatherings, sa mga gatherings na kung saan ikaw ay magkakasala. So that you may not ruin your lives, upang hindi masira ang iyong buhay. Never, sinasabi ko sa iyo, huwag mong aatakihin ang iyong leader upang maiwasan mo ang galit ng Panginoon. Kung aatakihin mo ang iyong leader, ang Holy Spirit ay aalis sa iyo. Mga anak, iwasan ang avoid lateness so that Father will bless you and hear your prayers. Yun, iwasan ang pagiging late upang ma-bless ng Diyos Ama at didinggin ang iyong mga panalangin. My son commands you to pray and make preparation which will bring peace to the world through His mercy. Ang aking anak ay inuutusan kayo na magdasal at gumawa ng reparasyon na magdadala ng kapayapaan sa mundo sa pamamagitan ng kanyang awa. My children, are you doing it? What is reparation? How are you doing it? Children, answer these questions and make reparation for the sins committed against my son's precious blood. My children, share in the mercy I have for the world and
have mercy on them. Mga anak, ginagawa mo ba ito? Ano ang reparasyon? Paano mo ito ginagawa? Mga anak, sagutin ang mga tanong at gumawa ng reparasyon para sa mga kasalanang nakumit against sa aking anak na precious blood. Against sa precious blood ng aking anak. Mga anak, share, makiisa sa awa. My children, share in the mercy I have for the world and have mercy on them. Mga anak, makishare sa mercy na sa awa ko sa mundo at maawa ka sa kanila. So, ito po yung lalapit sa atin ng mahal na ina na maawa tayo at ipanalangin ang mundo na kung paano ang awa niya sa mundo ay i-share natin na ipanalangin din natin ang mundo. Have mercy on them and pray for them. O pray for them and direct them to the divine light. Help them to walk out of darkness. Teach them the way to heaven. Help them to be baptized and share always the blood of the spotless Lamb of God. Maawa sa kanila at ipanalangin sila. Ipanalangin sila at i-direct sila sa divine light. Ituro ang divine light. Tulungan sila na umalis sa darkness. Turuan sila ng daan patungo sa langit. Tulungan sila upang mabaptize. At i-share palagi share always in the blood of the spotless Lamb of God. At i-share palagi ang dugo ng spotless Lamb, ng walang bahid-dungis na dugo ng Lamb of God. Ito na ipanalangin natin ang mundo, ipanalangin natin sila at i-direct, tulungan natin silang makita ang divine light. Tulungan sila na makaalis sa darkness. Turuan sila ng papunta sa heaven. At tulungan silang i-baptize at i-share ang dugo ng spotless Lamb of God. So, ayun po. Ang daming pinapagawa. Paano natin gagawin ito? Ang ibinibiling sa atin na gawin para sa mundo. Ito po ang pananalangin at ito ang kapangyarihan ng precious blood. Sa pananalangin lamang, so wala naman tayong ibang magagawa, wala tayong kayang gawin, kundi ang manalangin. Ipanalangin ang mundo, ipanalangin ang chaplet ng precious blood para sa mundo upang sila ay madirect sa divine light
Sila ay matulungan na umalis sa darkness upang maturuan sila ng patungo sa heaven at tulungan sila na mabaptize at mag-share sa blood ng spotless lamb sa pananalangin ng chaplet ng precious blood at sa ating pagsasakripisyo upang sa pananalangin at pagiging banal, pagiging karapat-dapat sa precious blood ng ating Panginoon. My children, help all men to come to the full knowledge of the truth, as to be able to share in the most precious blood of my Son, which promises to save. The precious blood has power to save the world from this coming justice. Mga anak, tulungan ang lahat ng tao to come sa kabuuang kaalaman ng truth, ng katotohanan, na maging marapat mag-share sa most precious blood of my Son, ng aking anak, na nangangako na magsisave. Ang precious blood ay mayroong power na makapagligtas ng mundo mula sa darating na chastisement. So ito po, ibinibigay ang sagot. Ibinibigay sa atin ang sagot dito sa paparating na chastisement at sa paparating na end times ay ibinibigay ng ating Panginoon. Noon pa nagpapakita na ang mahal na Birhen para sa mga pagdurusang darating. At ito upang makapagligtas ng mga souls, ang palagi ang pananalangin, ang matinding pananalangin, lalo na ngayong mga panahon na ito. Makikita naman po natin kung ano ang ating kinakaharap, kung ano na ang nangyayari sa ating mundo. Ito, ibinibigay ng ating Panginoon ang sagot. Ito ang formula, ito ang gamot. Ibinibigay na sa atin. Kumbaga sa COVID, ang bakuna na andito na, ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Ngayon, kung hindi tayo kikilos, kung hindi natin gagamitin ang ibinibigay na gamot ng ating Panginoon, ay matindi ang paghihirap na ating kakaharapin. Tulad ng mga sakit, halimbawa ng COVID, kung hindi ka magbabakuna ay nandiyan na ang kamatayan. Kung hindi natin sasamantalahin ang ibinibigay ng ating Panginoon. Dati pa, ibinigay na niya ang kanyang sarili. Muli at muli, ibinibigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang precious blood sa atin. Noon hanggang ngayon. Nasa sa atin ang pagkilos at ito hindi lang ang ating sarili, ang buong mundo. Ibinibigay niya sa iyong mga kamay ang gamot na ito. Parang, ito ang gamot.
O ano ang gagawin natin? Diba? Ayan na sa kamay mo. Aabutin mo ba ito? Ayun. At nasa atin ang pagkilos kung paano ito gagamitin. My children, never let an hour pass without receiving Holy Communion. Receive it spiritually always. So, lagi daw tayong mag-receive ng Holy Communion at palagian, i-receive ito spiritually. So, ito po, kung hindi tayo araw-araw makakapagsimba, so meron naman po tayong Holy Mass at dito sasambitin ang spiritual communion. Araw-araw. Pray always for this holy call, the devotion to the most precious blood. Offer all your weaknesses for it. Through this, the Holy Church will welcome it and save her life. Save her life. I bless you all. Come into the light. Manalangin palagi para sa for this holy call, sa tawag na ito. Ang debosyon sa most precious blood. I-offer, ialay ang iyong mga kahinaan dito. At sa pamamagitan nito, ang Holy Church ay i-welcome ito at isi-save ang kanyang buhay. I bless you all, come into the light. So ito na ipapanalangin ang Holy Church dahil na-reveal na rin po na ang Holy Pope ay tatanggalin sa Rome. Diba po yung sa message sa Our Lady of La Salette. So ito sa pananalangin ng chaplet ng precious blood ay maaaring mabago iyon upang ma-save ang Holy Church, ang simbahan. At ito, to welcome it at i-save ang kanyang buhay. Dahil, yun nga po, matindi ang kakaharapin ng ating Holy Pope at ng ating simbahan sa mga darating na mga araw. Sa pananalangin ng chaplet ng precious blood ay ipinapanalangin ang Holy Pope, ang Holy Church, ang kanilang sanctity. Ayun, ang sanctity ng mga kaparian. Immediately heaven opened, she moved until she disappeared. Umalis na ang mahal na Birhen. Message number 39. February 14, 1997. He called you to teach the world how to pray. As we were praying, Our Lady appeared to me in a vision, holding a rose flower, and she said, "My children, remain in peace. From heaven, listen. My son is not pleased with those of you who pray to him with absent-mindedness. They speedily say prayers, but think nothing of what they are saying."
He called you so that you will teach the world the full knowledge of prayers. I say to you, my loving children, that a decade of the chaplet of the precious blood of my Son, prayed well, is worth more than 15 decades of it not said well. My children, pray and meditate on the passion of my Son. Console him with humility. Ito, mga anak, ayan, nagpakita ang mahal na Birhen na may hawak na rose flower. Mga anak, remain in peace, manatili sa kapayapaan galing heaven. Makinig, ang aking anak ay hindi masaya doon sa mga nananalangin with absent-mindedness. Sinagsasabi sila ng mabilis na panalangin, ngunit hindi iniintindi. They think nothing of what they are saying. O yun, ito po yung parang nananalangin ng, sabi ko nga, yung parang nangangarera lang. Na hindi masaya ang ating Panginoon sa ganoon. Kailangan ang meditation. Minsan is not pleased sa mga of those of you sa inyo na nananalangin sa Kanya na may absent-mindedness. Yun nga, natatawagin ng ating Panginoon. Tapos, yun nga, yung isip din ay lulutang-lutang or puro salita na lamang. Tinawag kayo upang turuan ang mundo ng full knowledge of prayer. Ng full knowledge ng pananalangin. Sinasabi ko sa iyo, mga mahal na mga anak, ang isang decade ng chaplet ng precious blood na ipinanalangin ng maayos ay worth more than, higit pa, kaysa sa 15 decades na hindi nasabi ng maigi. Ayun, ang chaplet, ang makapagsalita lamang ng isang decade, makapanalangin ng isang decade ng chaplet ay higit pa kaysa sa 15 decades na hindi sinambit ng maayos. Mga anak, manalangin at mag-meditate sa passion ng aking anak. Console him with humility. Yun, yung tuwing mananalangin, magme-meditate sa passion ng ating Panginoon, sa kanyang mga pag-iingat. At ang isang decade ng meditation ay higit pa kaysa sa 15 decades. Nakatapos ka nga ng 15 decades, pero hindi mo naman nasabi ng maayos, ng walang meditation. So, yan sa atin dito ang pag-meditate, ang meditation habang nananalangin tayo. Hindi siya nagsasalita lang na yung nananalangin, kasi merong nananalangin na salita lamang, wala sa kanilang kalooban.
So ito kailangang damhin ang passion, ang sufferings, ang paghihirap ng ating Panginoon. At yun nga, di ba, yung parang pag nakikiusap ka, most precious blood of Jesus Christ, save us in the whole world. Di ba, yung nakikiusap ka sa ating Panginoon na tayo ay iligtas. Kung awat, di ba, ganyan, pag halimbawa, naghihingi ka ng tulong, di ba, na kailangan buong puso upang tulungan ka. Buong puso ang iyong paglapit, ay iyong pagsabi ng iyong mga damdamin upang ikaw ay tulungan. So ito, malaking bagay ang meditation na sa pagsasabi, sa pakikiusap, sa bawat salita ng chaplet ng precious blood ay ang pakikiusap sa ating Panginoon na iligtas tayo at ang buong mundo. My children, pray well so that you will not provoke my son who loves you much. I bless you. Ayun, mga anak, manalangin ng maayos upang hindi mo ma-provoke ang aking anak na nagmamahal sa iyo ng lubos. Yun, I bless you, binibless ka. Immediately she disappeared. Large number of stars appeared. I came back to myself. Message number 40. Fear not. I fight for you. February 18, 1997. During our adoration prayer with Mass, Our Lady appeared to me holding a war spear and said, "My children, I fight for you always. The wicked man in the spiritual world who had been sent to you in order to attack you will not hurt you. Through your prayers, I will defend you and defeat him." Ayun. I bless you, fear not, I am with you. I bless you all. Peace be with you. Pakita ang Mahal na Birhen na may hawak na spear na palaso. Spear. Yung palaso, yung spear. At ang sabi, mga anak, I fight for you. Lumalaban ako para sa iyo. Palagi. Ang wicked man ay sa spiritual world na isinen sa iyo ay ang wicked man, the wicked man na isinen sa iyo upang atakihin ka ay hindi ka masasaktan. Sa pamamagitan ng iyong mga prayers ay dedepensahan kita at tatalunin ko siya. Fear not, huwag kang matakot. I am with you. At I bless you, peace be with you. Immediately si Bunny. So yun, ayun nga na may mga ang wicked man na pinapadala sa atin at
sinasabi ng mahal na Birhen na sa pamamagitan ng ating mga panalangin ay dedepensahan niya tayo at tatalunin niya ang wicked man, ang mga atake para sa atin. At huwag tayong matakot. Siya ay nasa sa atin at binibless na tayo. Peace be with you. Ayun. So, iba, minsan natatakot tayo sa mga evil spirits. So, ito, manalangin, tanging panalangin ang aking sandata laban sa kanila. So, ayun po, ito po ang part 8 ng most precious blood of Jesus Christ, the price of your salvation. So ito po na nagpakita ang mahal na Birhen. Tinuruan tayo paano magdasal ng ejaculatory prayer, most precious blood of Jesus Christ, save us and the whole world. Na 500 times na kung saan ito rin ay ang reparation prayer para sa mga kasalanan para sa precious blood. At na ito nga na manalangin habang meron pang panahon. At ang pananalangin habang may enough grace pa sa mundo. At i-endure ang mga sufferings at ang mga pag-a-accuse ng mga tao. At kung sino man ang maka-endure at makasurvive hanggang sa katapusan ang makakakuha ng reward na grace. Ayun. At ayun nga, kasama natin siya sa ating mga pananalangin. At ayun nga, kasama ng ating Panginoon, ang mahal na Birhen. Upang ang bilin sa atin na manalangin upang iligtas, upang maligtas ang mundo. Na ibinibigay sa atin ang chaplet ng precious blood, siyang remedy para sa mundong makasalanan. Sa mundong ito na atin ngayong tahanan. Na ito, ipanalangin ang mundo dahil ang mga paparating na panahon ay matindi at ay naman nakikita naman natin kung paano na ang mundo ngayon ay makasalanan. Sobrang makasalanan. Sabi nga ng exorcist na ang mundo ngayon ay mas makasalanan pa kaysa noong panahon ng amang Noah, noong panahon ng Sodoma at Gomora. So, ayun, nababatid na natin kung ano ang naghihintay sa atin na chastisement mula sa Ama at ito ang ating Panginoong Jesus. Ay binibigyan tayo ng panahon upang magsisi. Binibigyan tayo ng chaplet ng precious blood upang maging sagot sa mga kasalanang ito na maligtas hindi lang ang ating sarili, ang ating kapwa, at ang buong mundo. So, ito nasa sa atin ang pagkilos, ibinibigay na sa ating mga kamay ang chaplet ng precious blood
na makakasagot sa suliranin ng ating bayan, ating bansa, ng ating mundo. So manalangin po tayo ng chaplet ng precious blood. Araw-araw, bilang po araw-araw, kada oras, or 3 times a day. Kung ano po ang maluwag sa inyo, di ba po, kung saan buong puso na kayo ay mananalangin. Dahil iyon ang gusto ng ating Panginoon, ang bukal na pananalangin para sa Kanya. Ayun. So, kung ano ang inyong bukal na puso na pananalangin, ang inyong pagnanais na iligtas din ang mundo sa pamamagitan ng pagliligtas ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng Kanyang precious blood. Ayan. Marami pong salamat. God bless.